Hindi maintindihan ni Romel kung bakit kailangan pa niyang pumunta sa lamay ng schoolmate niyang si Alice. Ayaw sana niya magpunta ron pero pinilit siya ng kanyang mga magulang. For publicity daw at upang patunayan sa lahat na malinis talaga ang kanyang konsensya. Wala naman siyang pakialam sa sasabihin ng mga tao. Alam niya ang totoong nangyari. At kahit husgahan man siya ng mga ito, hindi pa rin magbabagong katotohanan. Ginawa niya lang kung ano ang tama at kung ano ang makakabuti para sa kanya. Naging magkasintahan sila ni Alice noon. Unang kita pa lang niya sa dalagay, nabighani na kagad siya sa angkin nitong ganda. Member ito ng choir sa kanilang eskwelahan. Bumagay sa napaka-inosente nitong mukha ang malanghel nitong boses. Lahat na siguro ng lalaki sa kanilang campus ay may gusto dito. Hindi rin naman niya masisisi ang mga ito dahil tunay nga naman na nakakamanghang kagandahan ni Alice. Napag-alaman din niya na maraming babae ang mga nainggit dito kaya naman wala itong maraming kaibigan. Tila hindi naman yun naging issue kay Alice dahil mas nakatuon ang atensyon nito sa pagkanta at sa pag-aaral. Marami ang nagtangkang manligaw kay Alice, subalit wala ni isa sa mga ito ang nagtagumpay. Kahit pa nga mga gwapo at mayayamang estudyante sa kanilang eskwelahan ay bigong makamit ang matamis na oo ng dalaga. Ang lagi raw nitong dahilan ay hindi pa ito handang magkanobyo at mas gustong ituon ng atensyon sa pag-aaral. Subalit hindi naniniwala si Romel dito. Alam niya na kayang-kaya niyang bihagi ng puso ng dalaga. Kailangan lang nitong makahanap ng katapat. Isang porsigidong binata na hindi basta-bastang tatanggapin ang salitang hindi. At alam niya sa sarili niya na siya yon. Dahil kahit kailan ay hindi siya tumatanggap ng pagkatalo. Sanay siyang nakukuha ang lahat ng kanyang gusto. Kasama na doon si Alice. Ilang beses siyang tinanggihan ito. Pero sa bawat pagkakataon na itinutulak siya nito palayo, mas lalo lang siyang nagiging determinado. Hanggang sa tuluyan niyang nagiba ang depensa ni Alice at napaibig nga niya ito. Mas lalo siyang hinangaan ng mga kaibigan niya sa campus. Hindi makapaniwala mga ito na sinagot nga siya ni Alice. Marami ang nainggit sa kanya. At aminin niya, nagustuhan niya ang pakiramdam na kinaiinggitan at tinitingala ng marami. Noon pa man ay sikat na siya sa campus bilang isang varsity player at marami rin mga babae ang nagkakagusto sa kanya. Pero mula na maging magkasintahan sila ni Alice, trumipli pa yata ang kanyang kasikatan. Aminado naman siyang hindi naman ganun kalalim ang kanyang nararamdaman para kay Alice. Isa lamang iyong physical attraction dahil sa sobrang kagandahang taglay ng dalaga. Pero hindi na mahalaga yon dahil alam niyang lalalim din ang nararamdaman niya para dito balang araw. Ang mahalaga, mas sumikat na siya at napa-oo niya ito. Pero akala niya magiging masaya siya pag sinagot siya nito. Nagkakamali pala siya. Hindi pa niya ito lubusang kilala. Kahit na magkasintahan na sila, tila mas importante pa rin dito ang pag-aaral at ang musika. Halos hindi na sila nakakapag-date at konti lang din ang oras na nabibigay nito para sa kanya. Nakaramdam siya ng pagka-bored dahil parang wala naman siyang girlfriend dahil sa mga inaasta nito. Pakiramdam tuloy niya ay wala naman siyang halaga sa buhay nito. Pero hindi naman niya ito magawang kumprontahin dahil masyado itong mabait at ayaw niya itong masaktan. Habang tumatagal na tinitiis niya ang ganong setup nila, mas lalong lumalala ang boredom na kanyang nararamdaman. Kaya umabot sa puntong natukso na siya sa ibang babae. Dahil na rin sa kasikatang natamo niya sa campus, may mga babae talagang pumapatol sa kanya kahit alam na mga ito na may girlfriend na siya. Lumaki ang ulo ni Romel at nawalan siya ng paki sa kanyang nobya. Masyado siyang nagpadala sa kasiyahan na kanyang nararamdaman. Subalit may hangganan ng lahat. Nalaman ni Alice ang tungkol sa kanyang panloloko. Nagdesisyon siyang sabihin dito ang totoo.
Wala na siyang pakialam sa kahit na anong consequences ang maaari niyang harapin. Pero hindi niya inaasahan ang naging reaksyon ni Alice sa kanyang sinabi. Tila naglaho ang kahinhinan nito. Bigla itong naging hysterical at umiyak ng malakas. Nagmakaawa ito sa kanya na huwag siyang iwan. Pero buo na ang kanyang pasya sa pagkakataong iyon. Nanindigan siya na kailangan na nilang maghiwalay. Nang tila na pagtanto nitong seryoso na siya at hindi na magbabago pa ang kanyang desisyon, bigla itong naging desperada. Dumili mga ekspresyon sa mukha nito at humalakhak. Galit na galit si Alice sa kanya dahil pakiramdam nito ay pinaikot lang daw siya nito. Na-challenge lang daw siya dahil sa unang pagkakataon ay may babaeng tumanggi sa kanya. At ngayong nakuha na niya ang kanyang gusto, itatapon na lang daw siya nito na parang isang basahan. Pero hindi makakapayag si Alice sa kanyang gustong mangyari. Kung iiwan daw niya ito, mas mabuti pa raw na mamatay na lang ito. Hindi niya inaasahan ang kanyang narinig. Akala niya ay walang pakialam si Alice sa kanya. Bakit nito maiisipang magpakamatay nang dahil lang sa kanya? Sa kabila nun ay hindi pa rin nagbago ang kanyang desisyon. Hindi niya sineryoso ang pagbabanta ni Alice. Para sa kanya kasi ay napaka-imposibleng mangyari ang sinasabi nito. Masyadong matalino at maganda si Alice at hindi nito sasayangin ang buhay nito para lang sa kanya. Lahat na siguro ng tao sa campus ay alam ang tungkol doon. Mas lalo namang dumami ang mga babaeng nagpapapansin sa kanya nang malaman ng mga ito na wala na sila ni Alice. Pero nakapagtatakang wala pa siyang gana na mag-entertain ng mga ito. Para kasing mabigat ang kanyang loob at hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil ilang araw nang hindi pumapasok sa eskwelahan si Alice. Lahat ay nagtataka. At ang karamihan sa mga ito ay siya ang sinisisi sa nangyari. Masyado daw nasaktan si Alice sa breakup nila, kaya hindi na nito nagawang pumasok sa eskwelahan. Hanggang sa isang araw, isang masaklap na balita ang gumulantang sa kanila. Wala na raw si Alice. Nagbigti daw ito sa loob ng kwarto niya. Kinausap siya ng mga magulang ni Alice, kasama na rin ang kanyang mga magulang. Ipinabasa ng mga ito sa kanya ang huling sulat na iniwan ng kanyang ex-girlfriend, kung saan nakasaad ang sakit na naramdaman nito nung makipaghiwalay siya. Bakas ang pait at galit sa bawat salitang nakasulat sa papel na yon. Pero nakapagtataka na hindi man lang nagalit sa kanya ang mga magulang nito. Tila nauunawaan pa nga ng mga ito ang kanyang nararamdaman. Pero galit na galit sa kanya ang mga magulang niya. Lumalago kasi ang negosyo ng kanilang pamilya at ayaw ng mga ito na masangkot sila sa isang skandalo. Kaya naman kahit labag sa kanyang kalooban, napilitan siyang pumunta sa burol ni Alice. Mahirap para sa kanya yon dahil pinagtitinginan siya ng mga ito. Mapanghusga ang mga titig na ipinupukol ng mga ito sa kanya, lalo na ng kanilang mga schoolmates. Siya ang sinisisi ng mga ito sa maagang pagkamatay ni Alice. Sa katunayan, marami siyang masasakit na salitang natanggap sa social media. Sana ay hindi na lang daw siya sinagot ni Alice. Sana ay siya na lang daw ang namatay. Tutal ay wala naman siyang kwenta. May mga pagbabanta pa nga siyang natanggap mula sa mga troll accounts. Pero tiniis niya ang lahat ng yon dahil umaasa siyang huhupa din yon at magiging maayos din ang lahat. Nang hindi na niya mati sa mga titig ng mga taong may paniniil at ang mga bulong-bulungan ng mga ito, tumayo siya at pumunta sa banyo. Kailangan niyang huminga at pakalmahin ang sarili, na hindi pa nga siya nakakatingin sa kabaong dahil hindi pa niya kayang makita si Alice. Naglakad siya sa isang tahimik na hallway sa loob ng punerarya. Naisip niya maghanap ng banyo malayo sa maraming tao. Gusto muna niya mapag-isa kahit sandali lang. May napagtanungan siyang janitor at ang sabi nito ay may banyo daw sa pinakadulo ng hallway. Pero nagtaka siya nang
mapagtantong kanina pa siya naglalakad. Parang walang katapusan ng hallway na yon. Lumingon siya sa kanyang likuran at kinabahan nang wala siyang ibang makita kundi kadiliman. Sa harapan naman niya ay nagpapatay sindi ang mga ilaw. Napalunok siya ng sariling laway at biglang pinagpawisan ng malamig. Pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang nakakatakot na pelikula. Gayon pa man ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Pinilit niyang maging matapang kahit namamayanin ang takot sa kanyang dibdib. Pahina ng pahina ang paglalakad niya dahil nanginginig ang kanyang tuhod. Pero napahinto siya nang mapansin na may tumutulong tugo mula sa kisame. Dahan-dahan niyang tiningnan ng pinanggagalingan nun at napasigaw siya ng malakas nang makita ang isang babaeng nakabigti sa itaas. Baliko na ang leeg nito. Nakamulagat ang patay nito mga mata. Maputlang maputla at sumusuka ng dugo. Habang tumatagal ay naging pamilyar sa kanya mukha nito. Kilala niya kung sino ang babae at hindi siya pwedeng magkamali. Pero bago pa man niya masambit ang pangalan nito, nagulat siya nang may nabangga siya sa kanyang likuran. Ang mga magulang ni Alice. Nakaitim ang mga ito. Puting-puti ang mga mata. Nakangisi na tila mapupunit na ang mga muka. Mukha silang demonyo. Kinilabutan siya at muling napasigaw. Nababaliw na yata siya. Imposibleng totoo ang nangyayari. Marahil isa lamang iyong masamang panaginip. Paulit-ulit niyang sinasampal ang kanyang sarili sa pagbabakas sakaling magising siya mula sa nakapangingilabot na bangungot na yon. Subalit walang nangyari. Isang malamig na kamay ang dumapo sa kanyang likuran at laking gulat niya nang makita si Alice na nakabukas ang bunganga. Lumalabas mula doon ang napakaraming dugo at insekto. Wala siyang ibang nagawa kundi ang sumigaw. Hindi siya makatakbo dahil hinawakan ng mga magulang nito ang kanyang mga braso. Nagtatawanan ng mga ito na tila ba masayang masaya sa kanyang paghihirap. Sa pagkakataong iyon ay sumuko na siya. Tanggap na niya na hindi lang yun isang masamang panaginip. Totoo ang nangyayari at wala na siyang magagawa upang takasan ang kanyang kamatayan. Natagpuan na lang ng janitor ang katawan ni Romel na nakahandusay. Duguan at dilat na dilat ang mga mata. Nagkagulo sa buong punerarya nang malaman ng mga tao ang tungkol sa nangyari sa kanya. Iyak naman ang iyak ang kanyang mga magulang na hindi makapaniwala sa nangyari. Habang yakap ng kanyang ina ang kanyang bangkay, biglang lumapit sa kanila ang ama ni Alice. Bahagya itong ngumiti at pabulong na nagsalita ng Sa tingin niyo ba talaga papayag kami na hindi mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Alice? Nasa panig namin ang demonyo at hindi kami papayag na hindi makapagiganti sa ginawa ng magulang niyong anak sa aming unika iha. Ngayon, pareho na silang patay. Matutupad na ang gusto ni Alice. Magsasama na sila sa hukay. Magkahawak kamay silang bababa sa impyerno.